Apektado ang kabuhayan ng ilang residente sa Iloilo City sa gitna ng malawakang brownout magmula pa nitong January 2. Dahil rito, kinalampag na ni Mayor Treñas ang national government na panagutin na ang mga nasa likod ng pagkakaulit ng malawakang blackout. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nanawagan na si Iloilo City Jerry Treñas sa energy agencies ng ating bansa na kumilos na kaugnay sa malawakang brownout sa Panay Island na kinabibilangan ng Iloilo, Antique, Apis at Taclan. Gate ng opisyal, kung hindi nito gagamitin ang pangil ng kanilang kapangyarihan ay magpapaulit-ulit lang ang power outage sa kanilang lalawigan. And if they question the use of these powers which are being used to compel FGCP to comply, and they question it, let them question it in the courts. Tumangon na lang. Kung amuning clarity, ang sitwasyon nagalala, this happened 8 months ago, this can happen next month, this can happen next week. Ang National Grid Corporation of the Philippines o NGC naman, naintindihan ang alkalde pero I suppose ang pinanggagalingan ni Mayor Treñas, and again, we sympathize with him and we commiserate with him, pero yung pinanggagalingan ng frustration niya is bilang isang consumer na hindi naman parte ng industriya, naghahanap siya ng solusyon. And that is aligned with NGCP's whole of industry approach and yung advocacy namin dyan for holistic approach to power system planning. Paliwanag ng grid operator, kung tutuusin, wala silang kinalaman sa power outage sa Panay Island dahil nagkulang sa kuryenteng pinagkukunan ang nag-shutdown na planta. Ngayon, noong January 2, walang transition issue, generation ng pumiyok, nag-collapse ang sistema. Kailangan yung tatlong nag-aabutan na yan maayos at kumbaga in sync ang operation. Para yung parang choir yan, pag sintonado, hindi na maganda ang kanta. Nagpas 400 megawatts ang nawala o hindi na pakinabang sa Visayas Grid nang dahil sa naganap na tripping at scheduled maintenance shutdown. Gunyan, April 2023 nang balutin ng 3 araw na dilim ang probinsya sa gitna ng tag-init. Habang wala pang solusyon, ang energy agency at grid operator, dusa na lang muna sa init at dilim ang mga residente sa Iloilo. Gaya ng taxi driver na si Restituto na napupuwet na sa kawalan ng kuryente. Minsan nga 2 oras lang Paggabi 2 oras lang, patay na naman. Antok ka Parang napuyat ka at napagod. Pagod ka sa sa init ba kung gabi, walang kuryente. Mahirap, pagod ka pa sa pagdadrive para ma-stress ka. Dagdag pa sa iniisip niya ang kalagayan ng siyam na. So yung dinggi, maraming lamok. Okay lang kung ba mo nataikota ng screen. Wala walang electric fan, maraming lamok. Tapos madilim pa. Hinimok naman ng Energy Regulatory Commission ang NGCP na isaayos na ugnayan sa iba't ibang plants. The grid also has to evolve. And what we're seeing right now, I think, we're in an evolution phase of the system. We were a private corporation and highly regulated, pero wala kaming authority para sila ay tanungin at panagutin. At wala kaming kapangyarihan para ituloy ang kanang pagpaliwanagin sila o mag-impose ng sanctions or penalties. Para hindi maulit ito, hirit na NGCP, tingnan kung gaano ang power requirement ng Panay Island pati na ang pasobra sa magkaroon muli ng aberya. Gayun din ang pangmatagalang solusyon ng paghahanap ng panibagong pangunan nito. Power plant, anywhere between 5 to 7 years ang kinakailangan para maitayo. And of course, bago accommodate yan, kailangan sabayan ng generation, ng transmission, yung connection niya. Bagay na sinigundahan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at makilang ulit na itong nangyayari. Hinahanapan na ngayon ng Lead Energy Agency ng paraan kung papaano mapapabilis ang pagbalik ng supply ng kuryente sa Panay Island kasabay ng pakikipagpulong sa local officials. Para sa Balitang AZ, Ace Cruz.